Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, nang makarating kay Herodes na tetrarka ang balita tungkol kay Jesus, sinabi niya sa kanyang mga lingkod, siya ay si Juan Bautista na muling nabuhay, kaya siya nakakagawa ng mga himala. Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan. Ang dahilan ay si Herodias na asawa ng kapatid niyang si Felipe. Laging sinasabi ni Juan kay Herodes, hindi matuwid na magsama kayo ng asawa ng inyong kapatid. Ibig ni Herodes na ipapatay si Juan, ngunit natakot siya sa mga Hudyo sapagkat kinikilala nilang propeta si Juan Bautista. Nang dumating ang kaarawan ni Herodes, sumayaw sa harapan ng mga panauhin ang anak ni Herodias. Labis na nasiyahan si Herodes kahit isinumpa niyang ibibigay sa dalaga ang anumang hingin nito. Sa udyok ng kanyang ina ay sinabi ng dalaga, ibigay po ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista. Nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang pangakong narinig ng mga panauhin, iniutos niyang ibigay iyon sa dalaga. Kaya't pinapugutan niya si Juan sa bilangguan, inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Dinala naman ito ng dalaga sa kanyang ina. Dumating ang mga alagad ni Juan, kinuha ang kanyang bangkay at inilibing. Pagkatapos, ibinalita nila ito kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Hindi madali ang isang tao na magsasalita tungkol sa katotohanan o magbunyag sa katotohanan. At ito ang ginagawa ng mga propeta. Sa ating unang pagbasa sa aklat ni Propeta Jeremias, Kapitulo 26, 11 hanggang 24, ating napakinggan na pinagtangkaang patayin si Jeremias ng mga tao dahil sa kanyang pagsasabi ng totoo. At ito ang laging nangyari sa mga tinatawag na biktima ng mga karahasan. Kaya po sa salmo natin, ang salmista ay nanalangin na poon iyong dinggin sa panahong iyong ibigin ang lahat ng mga panalangin ng mga taong nakaranas ng mga paghihirap. Kaya po kung tingnan po natin ang ating paksa ngayon sa punto de vista ng ating unang pagbasa, Kapitulo 26 ng Jeremias, at sa ating Ebanghelyo San Mateo, Kapitulo 14, versikulo 1 hanggang 12, na kung saan nag-iisip si Herodes na ang ating Panginoong Hesus, dahil siya ay nagtuturo ng katotohanan at gumawa ng himala, ay si Juan Bautista, ating patron, na kanyang pinapugutan ng ulo. Ang tunay na paksa natin sa mga pagbasa ay ang korupsyon. Sa salitang Hebreo, ang korupsyon ay shitot. At sa koine ko naman na Griego, ito ay diaptora. At sa Latin naman, ito'y corruptila. At sa ating salita na mula sa bersyon ng Espanyol ay korupsyon. Ang korupsyon ay nangyayari dahil laging iniisip-isip
ng mga iilan kung paano magkaroon ng kontrol at magkaroon ng kayamanan. Ang kanilang iniisip ay ang kayamanan at ang kontrol. Hindi tinitingnan ang kanilang mga natapakan dahil silang ginagawa. Kaya sinasabi sa dokumento ng ating simbahan na pinalabas ng mga obispo na tinatawag Compendium of the Social Doctrine of the Church, number 411, sinasabi, corruption is an obstacle to bring about the common good of all citizens. Ang korupsyon ay isang hadlang sa paglilingkod at pagdala ng kabutihan sa lahat ng mga mamamayan. At dahil dito, tutol ang simbahan sa korupsyon. Dahil ang pagtutol nito ay bahagi na rin sa ating programa sa simbahan. Mayroon tayong dikasteria. Dikasteria ibig sabihin isang lupon na bahagi ng ating simbahan na tinatawag na Justitia et Pax. Justice and Peace. At ito ang isang opisina na nagpapahayag na dapat labanan natin ang korupsyon sapagkat ang korupsyon ay nangyari sa buong mundo. Mayroon po tayong dapat gawin. Ang unang gawin natin ay ang pagtingin na ang korupsyon ay hindi lang suhol, bagkus ito ay isang sistema na pinapairal ng mga tao na gustong manatili na magkaroon ng impluwensya at magkaroon ng kayamanan. Pero pinapahamak nila at pinapahirap ang mamayan. Pangalawa, na dapat nating tingnan na kung ating malaman na ito yung sitwasyon, may kapangyarihan ang taong bayan kapag ka magkaisa upang tingnan ano ang tunay na prioridad para sa kabutihan ng lahat at mabigyang solusyon ang suliranin na batayan o pinakamalaking suliranin ng bayan. Pangatlo, kailangan nating tanggalin ang red tape o mga pamaraan na kung saan ginawa natin ang iba't ibang mga birokrasiya upang lalo pang mapahirapan ang mamayan. Pang-apat, kailangan nating gamitin ang mga bagong teknolohiya gaya ng internet upang ating ipahayag ang katotohanan, ang tunay na katotohanan sapagkat maraming mga piki na mga balita, huwad na mga balita ang pinapairal at ginagamit ang internet at mga bagong teknolohiya. Panglima, kailangan nating dalhin ang tunay na paglilingkod sa mamayan at sa mga nangangailangan ng mga tao. Pang-anim, kailangan na magkaroon tayo ng insentibo sa lahat ng gumagawa ng mabuti. Marami namang mga nasa pamalaan o sa mga pribado na institusyon na walang korupsyon. Sila ang ating suportahin at ipahayag natin ang kanilang ginagawa na yun ang dapat gawin. Pangpito, na lahat ng mga gumawa ng katimulian o nagkaroon ng pangingikil sa kaba ng bayan o kaya may korupsyon, kailangan nating ibunyag at gagawa ng paraan na hindi nito mangyayari pa. Pangwalo, na bilang mga panibagong propita sa modernong panahon, gaya ni Propeta Jeremias, ni San Juan Bautista, gaya ng Mesiyas ng ating pong Jesus Nazareno, ang atin pong gagawin ay ang paggawa at ang pagkilos. Pero ang pagkilos, hindi lang po sa lokal, kailangan global, sapagkat ang korupsyon ay laganap sa buong mundo, hindi lang sa isang bansa. Pangsyam, na atin pong pagtibayin ang ating pagkakaisa
upang ating ipairal ang maayos at mabuting pamamahala, good governance, upang managot ang mga gumagawa ng katiwalian at ang mapairal ay ang katarungan at mabuting paggawa. At pangsampo, kailangan tayong matuto sa ating kasaysayan. Marami ng mga nangyayari ng mga korupsyon na nagpapahirap sa bayan. Kailangan matuto na tayo at hindi pa malinlinlang. At balik tayo sa Ebanghelyo ni San Mateo. Itong si Herodes ay gumawa ng korupsyon. Una, siya ay nangingikil sa kayamanan ng bayan ng Israel. Pangalawa, namumuhay siya na immoral sapagkat ang asawa ni Felipe na si Herodias ay kanyang ginawang asawa. At pangatlo, pinapatay niya ang mga mabubuting mga tao. Gaya ni Juan Bautista na nagsabi ng katotohanan ay kanyang ipinakulong at pinupugutan ng ulo. At ngayon banta naman sa Panginoong Hesus na sinasabi niya na ang Panginoong Hesus ay siya yung si Juan Bautista na nabuhay muli. Dahil wala siyang tinitingnan ang kanyang kapakanan lang at sariling interes. Dapat tayong mag-ingat sa mga taong ganito at dapat tayong magiging gising lagi para sa katotohanan, para sa hustisya, para sa kabutihan, at para sa ang Diyos maging sentro ng buhay. Dito sa ating Ebanghelyo, ating napakinggan na nabighani lang si Herodes sa sayaw sa anak ni Herodias na si Salome. Kaya kanyang pinapugutan ang ating patron na si San Juan Bautista. Maaring mangyari din na mga namamahala sa isang pamayanan ay nabighani lang sa kung anong mga ginagawa at mapinsala at mapahamak ang buhay ng mabubuting tao. Kailangan ipairal natin ang kabutihan. Kailangan isentro natin ang Diyos sa ating puso. Pakisabi sa katabi mo, nasa puso mo ang Diyos. Nasa puso natin dapat ang Diyos. Isa puso natin ang kanyang mga turo o kanyang ebanghelyo. Isa buhay natin ito upang ang Diyos ay siyang saysay ng buhay. Upang ang Diyos ay siyang ating pumapanginoon sa ating mga puso. Yung mga gustong magkaroon na ang Panginoon ay sentro ng ating mga puso at sa ating buhay, pumalakpak ng malakas sapagkat ang Panginoong Diyos, dapat siya ang sentro ng ating buhay. Siya dapat ang ating sundin. At ang kanyang turo ay siyang dapat isa buhay. Amen? Purihin natin ang Diyos.